In this reading, we will going to have love reading and message from your person. So let's see the energy first. Pero tingnan natin na ang final card natin na i-open natin mamaya. Ayan. Let's see the energy first. O, meron ditong pain na lumitaw, discomfort. Okay. Okay, so I hear in this connection or in this love energy, one of you or maybe ikaw, maybe your person are sabihin nating nakaka-feel ng insecurity right now. Kung nakikita mo yung person mo na successful, bakit parang na-feel mo yung insecurity? Kung hindi man ikaw yung person mo, parang nakaka-feel ng pressure dito eh. Kasi I hear na one of you are, kung wala pa, meron ma-achieve na something good, something skillful, something mastery, something achievements. Pwedeng ito ay about sa career, pero ano dito, na about to sa career, about life goals, na nagkukos ng pressure sa isa sa inyo. Nagkukos ng anxiety and discomfort. So, pwedeng ikaw, pwedeng yung person mo, ay nakaka-feel at the happy, at the same time, nakaka-feel ng insecurity and anxiety. Kasi nare-realize mo na paano naman ikaw. Alam niyo yung tipong parang dapat happy ka sa person mo, pero itatanong mo, bakit mo nararamdaman yung mga ganong bagay? Bakit nagkakaroon ka ng discomfort about this success or about this mastery ng iyong partner, ng iyong person? Maaari ngayon nagsa-self-evaluate ka, paano ikaw? Pwedeng naiiwan ka rin na sabihin natin na ngayon mo nare-realize na dapat pagbutihan mo rin. Yes, para to sa inyong dalawa, pero itong mastery na to, may tendency na threat to sa'yo. Nandun yung threat to sa relationship, nandun na magiging expansive na ang kanyang connection, nandun na may tendencies, like for example, promotion, na mapunta siya sa ibang lugar. May ganun eh, may pressure dito eh. O pwede ding ikaw na iniisip mo yung sasabihin sa'yo ng ibang tao. But I hear, my loves, na kung meron ka nararamdamang insecurity, setting goals is important here, my loves. Na kung ano man yung goal mo individually and with your person, ma-achieve mo yun. Ang importante, my loves, nagkakaroon ka ng foresight planning. Hindi lang about sa inyong dalawa ng partner mo, kundi pati na rin sa'yo, sa sarili mo. Kasi kagaya nga niyan, dumadating sa life natin na ino-nurture mo isang tao, pero ang bandang huli parang ikaw yung naiiwan. Bandang huli, dahil sa pagpaparaya, ikaw yung parang trap. Alam niyo yun? Okay, let's see more confirmation about this. Pero dito, one of you ay nakakaramdam ng pain dahil sa charisma. Pwede din na your person or ikaw, kung ikaw man ay attractive sa ibang tao, maraming achievements sa harap ng ibang tao, your person or pwedeng ikaw, one of you ay nakakaramdam ng pain and discomfort. Oh. So, I hear na pwede din, my loves, na may nagbago. May nagbago dito. Na dati ay, halimbawa, eto, like for example, yung person mo, napaka humble before.
Pero ngayon nagkaroon siya ng achievement, parang hindi mo na siya kilala. Pwedeng ganun, my loves. Oh, ayun. Okay. So, dito, if ever na you are, tingnan nga natin, kung if ever pwede ito ay for our in separation or in a relationship. But I hear dito, meron kasing making new memories and rebuilding dito, my loves. At ito din lumitaw din yung ating twin flames, my loves. I hear meron kang natutunan. Ito sa relationship mo, ito yung parang focus nag-nurture ka ng tao. Nakilala mo yung taong to ng humble. Like for example, nakilala mo yung taong to ng humble. Pero nung, alam mo yung ikaw, yung kasama niya habang minamaster niya yung something, habang ina-achieve niya yung goals. Pero may nagbago dito Meron kasi sabotaging energy dito. Alam niyo yung tipong nangarap kayo together para ma-achieve yung inyong career, yung goals ninyo. Pero nung siya ang naka-achieve, naka-feel ka ng discomfort. Naka-feel ka ng sabotaging na parang ikaw yung naiwan sa ere. Alam mo yon? My loves, pwede din dito iyon ay sabihin natin kung yun man yung nararamdaman mo right now about this spirits are reminding you na iwasan mo yung sabihin natin insecurity na yun. Pwede nagsa-self-sabotage ka na imbes na maging happy ka sa yung partner, nagkakaroon ka ng insecurity. Kasi dito, sabihin natin, namimiss mo yung old them. Namimiss mo yung dating siya. Parang nabago siya ng kanyang goals, ng kanyang achievement. Pero, my loves, dito, sabihin natin na wave lang yan. Wave lang yan ng inyong relationship. Kasi, I see na meron ditong making new memories. And yung twin flames, my loves, kaya natin nasabing wave lang ng inyong relationship. Pwedeng challenge yan, my loves, sa inyong dalawa. Magkakaroon din kayo ng balance and rebuilding, my loves. Let's see more. Ayan, okay. So, pwede, my loves, na nagbago, naging dati, sabihin nating humble lang yung person or ikaw. Pwede ito nararamdaman din ng person mo sa'yo. Pwede yung dati is meron siyang respect sa'yo. Pero dahil sa kanyang charisma, sa pag-expand ng kanyang connection, parang pwedeng nabago siya. Yes, my loves. Ayun dun nga. Nagkakaroon ka dito ng pressure dahil yung person mo ay nakakaasam ngayon ng success. Parang na-boost mo yung self-confidence ng person mo. Naka-achieve siya ng public recognition at ikaw para kang na-left behind. You feel sabotage about this triumph, about your partner's success. But my loves, I hear na kailangan mong pagkatiwalaan yung iyong emperor or yung iyong twin flame kasi lumitaw dito, my loves Hindi mo siya, sabihin natin, hindi man siya, sabihin natin, pwedeng divine feminine or divine masculine, but I hear na kailangan mong pagkatiwalaan dito yung iyong partner. Okay. So dito, my loves, lumitaw dito dishonesty and unfairness. Ayun. O yun nga, pwede, my loves, na usapin din sa resources to. You feel betrayed. Kasi alam niyo yun, like for example, ginamit niya or ng person mo or mo yung inyong resources together. And nung naka-achieve na siya, parang siya na yung may control sa lahat. Pero dito, my loves, may maganda I hear na meron din, my loves, dito na support. Meron ditong sharing wealth.
So let's see, kasi kumbaga andito yung sabotaging, andito din yung dishonesty, my loves. So kanino mo to mararamdaman? Okay, if you are asking kung twin flame mo yung taong to, eto ha, isang sign, my loves, generous sa'yo yung taong to. Hindi ka niya pagtitipiran, supportive siya sa'yo. Kasi dito, yung energy dito, I hear na nandun, nakakaramdam ka ng discomfort dito, discomfort about the public recognition and success ng partner mo. So, ibig sabihin, may tendency, kaya ka nadi-discomfort, my loves, kasi nagbago siya. Pwedeng nandun yung, sabihin natin, nandun yung sumobra siya sa self-discipline, nagkaroon siya ng unfairness sa'yo. Pwedeng ganun, my loves, eh. Meron din dito mga issues about the accountability. And dito sa twin flame, my loves, kung hindi mo nakikita yon, isang malaking sign, twin flame mo or nakadestined sa'yo ang isang tao, or kailangan mong i-push ang taong yan kung siya ay nag-share ng wealth sa'yo, kung siya ay generous sa'yo, kung siya ay still grateful na nandyan ka and kailangan ang support mo even na they achieve more success than you. Alam niyo yun? Kung siya ay binibigyan ka, kasi with 6 of Pentacles, more on giving dito, my loves. So, kung nararamdaman mo yun sa taong to, isang sign yon na itong taong to ay kailangan mo ipaglaban, na maaaring nape-pressure ka lang or nagsa-self-sabotage. Pero my loves, kung yung taong to nakaramdam ka ng, sabihin natin, meron dishonesty, tinatago sa'yo ang mga bagay-bagay, even the secret meetings to other people, or masyado kang tinitipid when it comes to money, maaaring, my loves, meron pang nakatadhana na iba na para sa'yo. Kasi yung tunay na taong para sa'yo, isang sign dyan is hindi ka titipirin, hindi ka pagtataguan ng kahit ano. They are sharing wealth with you. Okay, let's see more about this connection. Oh, worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Heart-to-heart conversation. So, I hear itong person din na to, yung tinutukoy dito. This could be the one. Oo nga, my loves. I hear na siya din talaga to. Eto, my loves, kung nafe-feel mo, maaaring ito is yung challenges. Maaaring itong person mo nagbago dahil sa kanilang achievements sa life. Pero my loves, through heart-to-heart conversation and sabihin natin, alam niyo yung patience about sa taong to. Kasi sabihin natin, kinukulminate pa lang niya. Maaaring kung ikaw ay tinitipid niya or masyado siya nagpapaka-practical unlike before, maaari ina-apply lang niya doon yung discipline focus kasi alam niya kung paano i-achieve ang isang goal, kung gaano kahirap yun. Pwedeng nagpapaka-mature siya ngayon, pero my loves, ang importante, kailangan is kasama ka palagi sa kanyang mga achievements, or sabihin natin, grateful pa rin siya, nakikita ka pa rin niya as your person. Honestly discuss your feelings with each other kasi my loves, yung heart-to-heart conversations is importante sa relationship ninyo. And sabihin natin, pwedeng siya talaga yung twin flame mo, you've already met this, kumbaga, this could be the one. Pwedeng siya na talaga yung twin flame mo, my loves, pero right now, ito yung sabihin natin kailangan mo pag-applyan ng patience. Yung pagiging, sabihin natin, during their culminating time na ina-achieve nila ang kanilang goals in life, paano mo maiintindihan yung mga bagay na yon. So my loves, focus on yourself, on your own goal din. Pagbutihan mo sa buhay nang hindi laging nakaasa sa partner mo. Kasi kagaya niyan, meron kayong mga individual achievements na, ayan, katulad niyan, inuuna mo, pinarioritize mo yung person mo. How about you? How about your goals? So dito, my loves, meron naman ditong achievement for you. So sabihin natin na
Huwag ka din magpadala sa insecurity mo, and kailangan maging masaya ka para sa yung person. Let's open this card. Okay, only time will tell. And balance. Love is not about, or love is not always about agreeing just for the sake of it. My loves, dito, kailangan talaga maramdaman mo nyo yung receiving and giving dito. Both of you are, sabihin natin, giving supports to each other. And sabihin natin na hindi nangiiwan. Huwag mong iwan yung person na to dahil sa yung sariling insecurity. And yung person mo, kung sabihin natin happy for their achievement, maging happy ka din sa kanya. Kung iniisip mo na yung person na to is para sa'yo, malaki yung possibility na siya talaga yung para sa'yo. But kagaya dito, only time will tell. Marami pang mag-unfold sa relationship na to. Divine timing as at your work. So sa ngayon, kailangan mo, wag kang mainip. I-celebrate mo. Kung nagsa-celebrate siya, maging masaya ka para sa kanya kasi partner mo siya, person mo siya, okay? And I hear na this love is worth waiting for. This could be the one. Malaki ang potential, my loves, na itong person na to, kahit ganyan, nagbago yung ugali, maaaring siya talaga ang para sa'yo. Maaaring ngayon pa lang ay nandun kayo sa stages ng hindi naman kasi palaging nandun kayo sa nostalgic energy na minagbago or maibalik ang dati. Kayo ay sabihin natin, nandun kayo sa expansion. Okay? And don't forget, my loves, balance. Kung nagpuput ka ng energy sa person mo, pati sa yung sarili. Alam niyo yun, my loves, kailangan hindi mo maramdaman yung discomfort every time nakaka-achieve ng public recognition or success ang iyong partner. Okay? So, paano mo mapapagaling yung mahihil yung part na yun? So, kailangan, my loves, mangarap ka rin para sa sarili mo. Tuparin mo rin yung iyong mga goals in life. And I see na sinusuportahan ka naman doon ni spirits. They are reminding you sa mga sarili mong goal na kailangan mo yung i-achieve. And kung nape-pressure ka na hindi mo kaya, kaya mo, my loves. Because nandito, look, gaano kataas yung talon, my loves. Gaano kataas yung celebration. Because spirits are still, nandun siya sa'yo, nakaguide siya sa'yo, my loves. Huwag mo kakalimutan yan, okay? Huwag mo kakalimutan yung sarili mong goals. And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.